Noong taong 2007, sa isang tahimik at liblib na barangay sa San Mariano sa lalawigan ng Isabela, may nangyaring karanasan na magpagsa hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin kami kapag napag-uusapan. May kaklase akong si Rosel at ikinuwento niya ang kakaibang nangyari sa isa pang kaklase namin na si Alona matapos kaming dumalo sa dibu ng kaibigan naming si Mayumi. Simple lang naman yung handaan ni Mayumi. Ngunit kilala ang kanilang lugar na napapalibutan ng makakapal na puno at malalayong bahay. Sabi pa nga ng ilang matatanda doon, may mga bahagi raw ng kalsada na dinadaanan hindi lang ng mga tao. Bandang alas 5 ng hapon nang dumating sila Rosel at Alona sa bahay ni Mayumi. Habang papadilim ang langit, napansin nila na tila mas mabilis lumamig ang hangin kaysa sa karaniwan. May mga sandaling kusang gumagalaw ang kortina kahit walang hangin. At may narinig silang mahinang kuluskos mula sa likod ng bahay. Pagsapit ng alas 7 ng gabi, nagsimula ng programa. Masaya ang lahat. May sayawan, kantahan, at tawanan. Ngunit bandang alas 9, napansin ni Rosel na tila tahimik si Alona. Madalas itong napapalingon sa may puno ng balete sa dulo ng bakuran. Tinanong niya ito kung bakit. Parang may nakatingin. Mahina nitong sagot. Inisip nilang baka dala lang yun ng pagod o kaya naman ay kaba. Mga bandang alas 10 ng gabi, natapos ng selebrasyon. Doon na nagpaalam si Alona dahil hindi siya pinayagang mag-overnight ng kanyang mga magulang. Mag-isa siyang naglakad papunta sa kanto kung saan may dumaraang tricycle papuntang bayan ng Ilagan City. Doon, nagsimula ang kanyang bangungot. Habang naghihintay siya, napansin niyang halos wala ng tao sa kalsada. Ang ilaw ng poste ay kumikislap-kislap at ang hangin ay tila may dalang malamig na amoy. Parang lumang lupa at basang kahoy. Ilang minuto pa, may unang tricycle na dumaan. Kumaway siya. Ngunit nang papalapit ito, biglang bumilis ang takbo. Parang may kinatatakutan. Sumunod ang pangalawa. Hindi man lang siya nilingon ng driver. Ang pangatlo naman ay biglang nagpreno sandali. Ngunit nang tumingin ang driver sa kanyang direksyon, napamura ito at agad na humarurot. Doon na nagsimulang manginig si Alona. Pakiramdam niya, parang may malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok. Parang may humihinga sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon. Wala. Ngunit may narinig siyang mahinang bulong. Hindi malinaw ang salita. Parang paos na dinig na paulit-ulit. Bigla siyang napaiyak. Lumipas ang ilang minuto na tila napakahaba. Pagkatapos, may pang-apat na tricycle na dumaan. Habang papalapit ito, narinig niya na tila may binibigkas na dasal ng driver. Hindi ito huminto at tuloy-tuloy lamang ang takbo. Halos mawala na siya ng pag-asa nang dumating ang pang-limang tricycle. Mabagal itong huminto sa kanyang harapan. Matanda ng driver. Payat at seryoso ang mukha. Kapansin-pansin na hindi siya nito tinitingnan. Mahina nitong sinabi, "Sumakay ka na." Agad siyang sumakay kahit nanginginig. Tahimik ang biyahe. Napansin niyang tila mas malamig sa loob ng tricycle kaysa sa labas. Para may kasabay silang hangin na hindi gumagalaw. Ilang minutong lumipas bago nagsalita ang matandang driver. "Pasensya ka na, iha. Hindi ko alam kanina kung tao ka." Bigla nanlamig ang buong katawan ni Alona. Hindi siya makapagsalita. Pagdating nila sa mas maliwanag na bahagi ng kalsada, saka lamang siya tiningnan ng driver sa salamin. "Ngayon malinaw na," sabi nito. Mahinang nagtanong si Alona. "Bakit po?" Huminga ng malalim ang matanda bago sumagot.
Kanina sa kanto, wala kang ulo. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ni Alona. Ikinuwento ng driver na may dalawa raw siyang kasabay na driver na naunang dumaan at pare-pareho nilang nakita na ang katawan lamang ni Alona ang nasa ilalim ng ilaw. Walang ulo at may maitim na aninong nakadikit sa kanyang likuran. May sumama sa'yo mula doon sa handaan. Dagdag pa nito, hindi mo lang napansin. Lalong napaiyak si Alona. Pakiramdam niya, may malamig na bagay na nakadikit sa kanyang batok. Pagdating sa bayan, ibinaba siya ng driver malapit sa may 7-Eleven at mahigpit na pinayuhan. Pagka-uwi mo, pakuluan mo ang suot mong damit. Huwag mo na itong gagamitin pa muli at huwag kang lalabas mag-isa sa loob ng 3 gabi. Pagdating ng kanyang mga magulang, agad siyang umuwi. Sinunod nila ang bilin. Habang kumukulo ang kanyang damit sa malaking planggana, napansin na kanyang ina na tila may maitim na usok na lumalabas mula sa tela, kahit basa pa ito. May kakaibang amoy na parang nasusunog na buhok. Biglang namatay ang kanilang ilaw, at sa loob ng kusina, narinig nila ang mahinang bulong. Ako tapos. Kinabukasan, nilagnat si Alona. 3 araw siyang balisa at hindi makatulog. Tuwing pipikit siya, may nakikita siyang aninong walang muka na dahan-dahang lumalapit. Sa 4 gabi, nagising siya bandang 3:00 ng madaling araw. Pakiramdam niya, may nakaupo sa dulo ng kanyang kama. Hindi siya makagalaw. Unti-unti niyang naramdaman ang malamig na hangin na gumagapang mula sa kanyang paa hanggang leeg. Dahan-dahan siyang tumingin. Sa loob ng madilim na kwarto, may nakita siyang hugis ng isang ulo. Itim, malabo, at tila lumulutang na unti-unting dumidikit sa kanyang katawan. Bigla siyang napasigaw. Nagising ang kanyang mga magulang. Pagpasok nila sa kwarto, wala nang anino. Ngunit mula noon, may naiiwan. Sa tuwing dadaan si Alona sa madilim na kalsada, mapapansin niya minsan sa salamin ng bintana o sa refleksyon ng ilaw, may sandaling nawawala ang kanyang ulo. At may isa pang anino na nakatayo sa kanyang likuran. Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Ito ang isa sa pinakanakakatakot na karanasan na bumuo sa aking pagkabata. Isang karanasan hanggang ngayon, hindi ko pa rin malubos maipaliwanag. Ako si Marie Chris. Lumaki ako sa isang maliit at tahimik na baryo sa San Lorenzo Ruiz sa lalawigan ng Camarines Norte. Bata pa lamang ako, mga 5 o 6 na taong gulang. Nagsimula na akong makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Nagsimula ang lahat 1 linggo matapos pumanaw ang aking lola. Isang gabi, naglalaro kami ng mga pinsan ko sa bakuran. Maliwanag ang buwan at halos puti ang liwanag na tumatama sa lupa. Tuwang-tuwa kami habang naglalaro ng habulan. Hanggang sa bigla akong napatingala sa langit. Sa taas ng mga puno ng nyug, may nakita akong kakaiba. Isang babae. Nakasuot siya ng napakaputing damit at tila kumikislap ang kanyang buong katawan. May mahaba siyang pakpak na parang gawa sa liwanag. Nakatingin siya sa akin at nakangiti. Hindi yun ordinaryong ngiti. May lungkot. May babala. Itinuro ko siya sa aking mga pinsan. Doon oh, may babae! Ngunit nagtawanan lamang sila. Wala raw silang nakikita. Habang nakatitig ako, unti-unting kumupas ang liwanag hanggang sa tuluyan na siyang naglaho. Doon nagsimula ang sunod-sunod na karanasan ko. Makalipas ang ilang buwan,
Isang gabi, mga bandang 11:00, nagising ako at kinailangan kong lumabas upang magbawas. Dahil wala kaming sariling palikuran noon, sinamahan ako ng aking ama sa may gilid ng sapa, ilang metro lang mula sa aming bahay. Ang lugar na iyon ay nasa dulo ng baryo, malapit sa mga palayan at matataas na damo. May isang napakalaking puno doon ng balete. Sinasabi ng matatanda na matagal na raw itong nakatayo bago pa maitayo ang baryo. Habang abala ang aking ama sa paghihintay sa ilalim ng puno, napatingin ako sa mismong pangpang ng sapa. At doon ko sila nakita. Mahabang anino, parang mga tao. Isa-isa silang naglalakad at nakaayos sa iisang linya. Walang tunog, walang yabag. Parang dumudulas lamang sila sa lupa. Hindi ko makita ang kanilang mga mukha. Puro mga anino lang. Marami sila. Napakarami. Tahimik ko lamang silang pinagmamasdan habang papunta sila sa isang maliit na kubo na matagal nang abandonado. Pagdating nila doon, isa-isa silang naglaho. Parang usok na tinangay ng hangin. Hindi ako natakot noon. Pakiramdam ko'y parang normal lamang ang aking nakikita. Ngunit, yun pa lang simula. Makalipas ang isang taon, lumipat kami sa isang mas liblib na lugar sa Lagunoy, sa lalawigan ng Camarines Sur. Napapalibutan ng aming bahay na makakapal na puno at masukal na damuhan. Sa gabi, halos wala kang marinig, kundi mga kuliglig at hangin. Isang gabi, kasama kong aking ina at lola sa labas ng bahay habang nagbabalat sila ng isda. Bigla kong napatingin sa madilim na bahagi ng damuhan. May nakita akong mga mata. Napakaraming mata. Maliwanag, kumikislap, nakatitig sa amin. Hindi sila gumagalaw. Hindi rin sila kumukurap. Para silang naghihintay. Itinuro ko yun sa aking lola, ngunit wala raw siyang nakikita. Sinabihan niya ako na wag ko na lamang daw itong tingnan. Ngunit habang pinipilit kong ilayo ang aking paningin, pakiramdam ko lalo silang lumalapit. Mas lumiliwanag, mas dumadami, hanggang sa napapikit na lamang ako. Nung ako'y 7 taong gulang na, isang gabi ng tag-init, naglalaro kami ng tagu-tagawan sa likod ng bahay. May mga puno roon ng saging at makakapal na damo na halos lampas na sa taas ng tao. Maliwanag ang buwan. Tahimik ang paligid. Habang magtatago sana ako, may napansin akong kakaiba sa pagitan ng 2 puno. Isang babae. Nakaputi. Mahaba ang kanyang buhok. Abot hanggang bewang. Hindi ko makita ang kanyang muka dahil natatakpan nito ng kanyang buhok. Ngunit ang mas nakakatakot, hindi nakadikit sa lupa ang kanyang mga paa. Nakalutang siya. Hindi gumagalaw. Hindi humihinga. Parang nakatingin sa akin kahit hindi ko makita ang kanyang mukha. Ilang minuto akong napatigil. Hindi ako makagalaw. Pakiramdam ko, may malamig na hangin na pumupulupot sa aking katawan. Tinawag ko ang pinsan ko na si Daisy at itinuro ko ang babae. Ngunit tulad ng dati, wala rin siyang nakita. Doon na ako kinabahan. Lumapit ako sa aking ina na abala sa paggawa ng tuyo kasama ng iba pa naming kamag-anak. Mahina kong sinabi ang aking nakita. Biglang nagbagong kanyang mukha. Nawala ang ngiti. Naging seryosong kanyang mga mata. Anak, sabi ni nanay, huwag mo siyang lalapitan. Huwag mo rin tititigan. Bakit po? Naguguluhan kong tanong. Saglit siyang natahimik bago sumagot. Hindi yun tao.
Akala ko doon na matatapos ang lahat. Ngunit isang gabi, ang pinaka nakakatakot sa lahat, tuluyan nagbago ang aking paniniwala. Bandang 3:00 ng madaling araw, ako'y nagising. Hindi ko alam kung bakit. Tahimik ang buong kabahayan. Ngunit may kakaiba akong naramdaman. Parang may nakatingin sa akin. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. At dun ko siya nakita. Nakatayo sa tabi ng aking higaan. Ang babaeng nakaputi. Pero mas malinaw na siya ngayon. Ang kanyang buhok ay dahan-dahang gumagalaw kahit wala naman hangin. Unti-unti niyang inangat ang kanyang ulo. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang kanyang mukha. Wala itong mata. Wala rin ilong. Isang madilim na butas lamang ang kanyang mukha. Parang walang laman. Bigla siyang yumuko papalapit sa akin. Ramdam ko ang malamig niyang hininga. At saka siya bumulong. Ako ang sumundo sa lola mo. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makagalaw. Parang may pumipigil sa aking katawan. Unti-unti siyang umatras hanggang sa matunaw siya sa dilim ng aking kwarto. Kinabukasan, nilagnat ako ng matindi. Ilang araw akong hindi makapagsalita. Sinama ako ng aking mga magulang sa isang albularyo sa kalapit bayan. Ayon sa kanya, bukas daw ang aking paningin at may mga nilalang na sumusunod sa akin dahil nakikita nila ako. Pinayuhan nila na magsuot ako ng pulang sinulit sa pulso at huwag na maglalaro sa labas kapag gabi na. Simula noon, unti-unti nang nawala ang aking kakayahang makakita. Ngunit hindi tuluyang nawala ang mga alaala. Hanggang ngayon, tuwing madaling araw, lalo na kapag eksaktong 3:00, nagigising pa rin ako. At kung minsan, sa salamin ng aking kwarto, may nakikita akong mahabang buhok na nakatayo sa likuran ko. Kapag lumingon naman ako, wala naman. Ngunit alam kong naroon siya, naghihintay, tahimik, at hindi pa rin tuluyang umaalis. Magandang araw sa inyo. Ibabahagi ko isang tunay na kwento na kinuwento sa akin ng aking ina. Isang karanasang hanggang ngayon, nagdudulot pa rin ng takot sa tuwing naaalala namin. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Dalisay. Nang mangyaring lahat, sanggol pa lamang ako. Halos 1 taon pa lamang. Pinagbubuntis pa ng aking ina ang aking nakababatang kapatid na tinawag namin na Tala. Naganap ang insidenteng ito noong taong 2007 sa isang tahimik na baryo sa Tayum sa lalawigan ng Abra. Liblib ang lugar namin noon. Napapalibutan ng mga punong kahoy, damuhan, at malalayong pagitan ng mga kabahayan. Kapag gabi, halos wala kang marinig kundi kuliglig at hangin. Ayon sa kwento ng aking ina na si Ligaya, ordinaryong araw lamang iyon. Ngunit gabi na magpaalam ang aking amang si Amado na makikipag-inuman ito kasama ang kanyang mga kaibigan. Isang nakasanayan na raw noon sa kanilang lugar. Hindi naman pumayag si Mama dahil buntis nga siya at kami lang ang nasa bahay. Ngunit mapilit si Papa at kalaunan pumayag na lang din si Mama sa pag-asang maaga rin itong uuwi. Lumalim ang gabi. Lumipas ang mga oras. Tahimik ang paligid. Bandang 11:00 hanggang hating gabi, nagsimulang kabahan na si Mama. Pakiramdam daw niya may kakaiba sa hangin. Parang may malamig na dumadampi sa kanyang balat kahit sarado ang mga bintana. Dahil wala pang street lights noon sa loob ng baryo, ang tanging liwanag lamang ay mula sa buwan. Doon na nagpasya si Mama na sunduin si Papa. Mula sa aming bahay, kailangan pang maglakad ng ilang minuto palabas ng looban bago makarating sa pangunahing kalsada. Habang naglalakad si Mama,
Ramdam daw niya ang kakaibang katahimikan. Parang walang tunog kahit ng kuliglig. Ang mga aso sa paligid ay hindi rin tumatahol, nakaraniwang kakaiba sa gabi. Pagdating niya sa may kanto, may nakita siyang paparating na figura ng tao mula sa madilim na bahagi ng kalsada. Sa una, inakala niyang si Papa iyon. Ngunit nang mas lumapit ang figura, napatigil siya. Nalamig ang kanyang buong katawan. Wala itong ulo. Ang katawan lamang ang malinaw niyang nakikita sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nakasuot ang parehong damit na suot ng aking ama. Nanginginig na raw si Mama sa takot. Hindi siya makagalaw. Habang papalapit ang figura, saka lamang niya napansin. Si Papa nga yun. Unti-unting lumitaw ang ulo nito habang papasok ito sa mas maliwanag na bahagi ng daan. Parang may aninong nagtatakip na biglang nawala. Hindi na yung pinansin ni Mama. Sa halip, sinamahan niya si Papa pauwi. Pilit na kinakalma ang kanyang sarili. Ngunit habang naglalakad sila, napansin niyang tahimik si Papa. Hindi tulad ng dati kapag nakainom. Mabigat ang kanyang mga hakbang. At tila may kakaibang amoy na parang lupa at usok na sumasabay sa kanila. Pagdating sa bahay, pinagsabihan ni Mama si Papa na huwag munang matulog kagad at magpahinga muna upang matunaw ang kinain nilang pulutan. Ngunit dahil sa pagod at antok, dumiretso pa rin si Papa sa higaan. Hindi nagtagal, natulog na rin si Mama. Bandang alauna ng madaling araw, biglang nagising si Mama sa kakaibang tunog. May narinig siyang mahina, ngunit paulit-ulit na ungol. Pagkalingon niya, nakita niya nanginginig si Papa habang natutulog. Parang may nakikipagbuno sa kanya sa panaginip. Pinilit ni Mama itong gisingin, ngunit hindi ito magising-gising. Mas lumakas ang pag-ungol. Mas bumilis ang paghinga. Hanggang sa biglang nanigas ang katawan ni Papa. Dito nang tataranta si Mama. Agad siyang humingi ng tulong sa kanilang mga kapitbahay at nagpatawag ng tricycle upang dalhin sana si Papa sa pinakamalapit na ospital. Ngunit habang nasa biyahe, napansin ni Mama na hindi na gumagalaw si Papa. Pagdating sa ospital, idineklara siya na dead on arrival. Cardiac arrest ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa mismong gabing iyon, may isa pang kakaibang pangyayari. Ang kapatid ni Mama na si Tia Ninita ay nagtitimpla ng juice sa kusina gamit ang bagong bili na pitsil na babasagin. Habang hinahalo daw niya ang juice sa loob, biglang nabasag ang pitsil. Walang dahilan. Wala namang bitak. Hindi naman nahulog. Kusa itong nahati at ang ilalim lamang ang natira sa kanyang kamay. Napaupo siya sa gulat. Kasabay nito, may narinig silang dalawang kwago na tila nag-aaway sa bubong ng bahay. Malalakas ang huni at parang nagbabadya ng panganib. Sa baryo, may paniniwala na kapag may nag-aaway na kwago sa gabi, may mamamatay raw. At yun na nga ang nangyari. Matapos may libing si Papa, may pinuntahan si Mama na isang matandang manghihilot sa kabilang barangay. Si Aling Bilit. Ikinuwento niyang lahat, lalo na nakita niyang pugot na anyo ni Papa bago ito umuwi. Nanahimik ang matanda. Pagkatapos ay nagsabi ng, may sumunod sa kanya. Ipiniwalag niya na may mga lugar daw na may naiipong negatibong enerhiya, lalo na kung dating tambakan o hukay ang kinatatayuan ng bahay. Doon daw namin itinayo ang aming bahay. Sinabi rin ng manghihilot na kapag may nakitang taong walang ulo, isa raw itong babala na malapit na itong kunin ni kamatayan. Kung nasabihan lamang daw ito kagad, halimbawa, ayusin mo ang ulo mo, o kaya sinunugan damit na suot nito, maaaring napigilan pa ang sumpa.
Doon tuloy ang napaiyak si Mama. Bilang ritual, pinagawa kay Mama ang kakaibang utos ng manghihilot. Kailangan daw itaga sa katawan ng puno ng saging ang natirang bahagi ng basag na pitsil upang maputol ang malas. Kinabukasan, ginawa nga nila iyon. Ngunit habang tinataga ang basag na pitsil, may napansin sila. May lumabas na mapulang likido mula sa puno ng saging. Parang dugo. Napaatras sila dahil sa takot. At pagsapit ng gabi, kusang natumba ang puno. Walang hangin. Walang ulan. Simula noon, wala nang kakaibang nangyayari. Ngunit hanggang ngayon, dala pa rin ni Mama ang matinding pagsisisi. Dahil kung nalaman lamang daw niya ang kahulugan na kanyang nakita noong gabing iyon, maaaring buhay pa si Papa. At tuwing may marinig kaming kwago sa gabi, automatikong napapatingin si Mama sa dilim. Dahil minsan, sa katahimikan ng madaling araw, para may narinig siyang mabigat na yabag sa labas ng bahay. At may isang paos na bumubulong. Hindi pa tapos. Mag-chika ko kayo ng mga kwentong aswang. Ito mga kwento kababalaghan na ito ay hindi sa akin nangyari. Ito ay nangyari sa ibang mga tao pero connected pa rin sa akin or connected sa probinsya namin sa Quezon. Simulan na natin sa unang kwento. Ang title, Ang Kaibigan Kong Aswang. Itong kwentong ito ay nangyari sa lolo ng lola ko. Ito yung mga panahon na wala pang TV, wala pang internet, wala pang cellphone, wala pang kuryente. Sa panahon ito, as in ang payak pa ng pamumuhay ng mga tao. Ang libangan nila magkwentuhan sa ilalim ng sikip ng buwan. Ang paglalaro ay talaga nga lamang nangyayari sa pamamagitan ng pagtitipon-tipon ng mga kabataan sa kalsada. Ang adiwan noon ng mga kabinataan at kadalagahan ay sayawan. Ang sayawan noon, dahil wala pang kuryente, nangyayari sa pamamagitan ng ilaw ng mga coalman. Tapos ang tugtog nila, tao talaga ang tumutugtog at sila ay nagsasayawan na parang, yes, party! And yung sayawan is a social gathering wherein pwede kang makahanap doon ng mga nagiging boyfriend mo, girlfriend, kaibigan. Ganun ang clubbing nila nung unang panahon. So ngayon, ang bida ng ating kwento ng lolo ng lola ko na itago na natin sa pangalang Juancho ay may kaibigan na taga-ibang lugar. Sabihin na lang natin ang pangalan ay Gregorio. Gregorio na lang para maikli. Isang gabi itong si Juancho at si Gregorio ay nakatambay sa tabing dagat. Sa kabilang ibayo ng dagat ay narinig nila ang malakas na tugtugan dahil may sayawan na nangyayari doon. Siyempre dahil gabi bored sila. Hindi naman sila nakapunta doon sa kabilang ibayo dahil wala namang bangka. Nagtanong itong si Gregorio. Sabi niya, ano Juancho, gusto mong pumunta doon sa sayawan? Sabi naman ni Juancho, paano tayo makakapunta? Eh wala naman tayong bangka. Paano tayo makakatawid sa dagat? Ano, lalanguyin natin. Sabi naman ni Gregorio, hindi. Sagutin mo lang yung tanong ko. Ano nga, gusto mo nga pumunta doon sa sayawan? Sumagot naman si Juancho lang, oo, gusto ko. Sige, kumuha ka ng damit. Pwede ang ating bida na si Juancho umuwi at kumuha ng damit sa kanilang bahay at bumalik kung saan sila nakatapay ni Gregorio. Pagkarating niya doon, nagulat siya sa sinabi ni Gregorio sa kanya, umasan ka sa likod ko. Siyempre si Juancho nagtaka. Ba't ako papasan? Ano, lilipad tayo? Papunta doon sa tawid dagat? At ang sabi ni Gregorio, oo, lilipad tayo. Right! Doon na nangyari ang pagkatapat ni Gregorio. Siya ay isang aswang. Hindi na dinetalye ni Juancho kung paano pa nagsaaswang ang kanyang kaibigan. Pero sabihin na lang natin nawala ang pagdududa niyang yun nung lumipad na sila patawid ng dagat. At habang lumilipad sa kalagitnaan ng dagat, tila ba unti-unti silang bumababa at umabagsak. Ngayon, nagtanong itong si Gregorio, Juancho, ikaw ba ay may dalang maasim? At doon naalala ni Juancho na siya nga ay may dalang kalamansi sa kanyang bulsa. So sabi niya kay Gregorio, ay oo, may dalang akong kalamansi sa bulsa ko. Na sinagot naman ni Gregorio na ay kaibigan, yan ang itapon mo at talagang tayo hindi makakatawid sa dagat kapag may maasim ka sa bulsa mo. Tinapon ni Juancho ang kalamansi sa kanyang bulsa at pagkatapon niya, mabilis silang umangat at bumilis sila sa paglipad papunta sa sayawan sa kabilang ibayo ng dagat. Pero parang Cinderella, bago pa pumutok ang araw, kailangan na nilang umuwi dahil lilipad sila at kailangan wala makakita sa kanilang paglipad. And just like that, nagawa nila makapagsayawan no gabing yun. Pero kung kayo, sa iyo nangyari yung ganun, ano
magiging desisyon nyo? Kasama pa rin ba kayo sa sayawan? Pagpapatuloy nyo pa rin ba ang pagiging magkaibigan ninyo? Pero ako, noong panahon na yon, siguro tatry ko rin pumasan. Pero ngayon, na na-experience ko na yung mga rides sa Star City, hindi ako papasan kasi feeling ko nakakalula siya. Tapos imagine, sa dagat pa kayo tatawid, bakloko. Feeling ko matatakot ako, mukha lang masayang lumipad. Pero imagine mo na sa roller coaster ka, nakakatakot kayo. Kuya, Goryo, ikaw na lang lumipad, bahala ka na. Pero base sa pagkakaalala ng lola ko, nilayuan na ng ating bilang si Wancho ang kanyang kaibigan nung gabing iyon. Dahil syempre nga naman, what if magutom yan? Mag-crave ng midnight snack. Pero sabihin na lang din natin, that was an experience. Dumako naman tayo sa pangalawang kwento ng aswang. Ang title, ang aswang na may taga sa mukha. Ang kwentong ito ay nangyari sa panahon na meron ng television, pero kakaunti lang yung taong may TV nun. Ang bida sa kwentong ito, ang pangalan, Tita. Itong si Tita ay matapang na babae at sila ay nakatira sa bundok. Ngayon, sila ay pumunta ng bundok dahil sinamahan niya ang ilan sa kanyang mga anak na manood ng Betamax. Kasi, dahil ilan nga lang yung may TV noon, meron silang isang bahay doon na pinapanooran ng TV at Betamax, wherein ang pinapalabas ay mga lumang pelikula. Ngayon, dahil gabi na, naiinip na siya sa paghihintay sa anak niya na nanonood ng Betamax, napagdesisyonan niya nang umuwi sa kanilang bahay. Habang siya yung maakyat sa bundok, natatanong niya na ang kanilang bahay. Pero habang siya ay naglalakad, may nakita siyang putol na puno ng nyog. Pero yung pagkaputol is kalahati, so medyo kasing taas pa ng tao, ganon. Habang naglalakad siya, natigilan siya dahil sa likod ng puno na yun, para bang may sumilip. Para bang may taong nagtatago sa likod ng putol na puno. Ang nasa isip niya noon, it's either anak niya yon or asawa niya na ipaprank siya, gugulatin siya. So wala siyang takot na nadarama. So naisip niya ay, uunahan kong gulatin ito. Dahan-dahan, lumapit siya sa putol na puno ng nyog. Nung nakalapit na siya sa puno, sinilip niya ang likod ng puno at hindi ang asawa niya, nakita niya ang tumambad sa kanya. Isang pangit na nilalang na ang buhok daw ay sabog-sabog at parang kasing tigas ng alambre at humampas sa ilong niya ang napakabaho nitong amoy. So syempre nagulat si Tita. Tumakbo siya pero hinablot ng aswang ang kanyang buhok. Dahilan para hindi siya makatakbo. Syempre si Tita ay nagsisigaw at sumigaw siya ng Diyos ko po, iligtas niyo po ako. Pero habang sinisigaw niyo yun, tila ba lalo kang umihigpit ang pagsabunod sa kanya ng aswang. Dahil nagpapalaban sila ng aswang, napaharap siya sa mukha nito at nakita niya na meron itong napakahabang taga sa kanyang mukha. At habang mahigpit ang pagkakahawak sa buhok niya ng aswang, na feeling niya kakainin na siya kasi talagang alamang aswang yun eh. Gabi yun, pumasok sa alaala niya yung advice sa kanya nung isang matanda na kapag siya daw ay nasa kagipitan, ang isisigaw mo daw ay Diyos ko po, Nazareno, iligtas niyo po ako. 3 beses daw isisigaw yung ganon at isinigaw nga ni Tita. At para nagulat daw yung aswang at binitawan ng kanyang buhok, dahilan para siya ay makatakbo at makahingi ng taklolo sa kanyang asawa at mga anak na nandoon sa kanilang bahay. Pero habang tumatakbo siya, hinahabol pa rin siya ng aswang. Buti na lang, narinig ng mga kasama niya sa bahay yung sigaw niya. At kung makita ng aswang na tumaba na yung asawa ni Tita, doon na ito tumigil sa paghabol sa kanya. At si Tita ay naiwanang takot na takot sa kanyang na-experience nung gabing iyon. Lumipas ang ilang araw, sabi ng isang taga-bayan, "Uy Tita, may nahuli ba yung aswang doon sa bayan? Ay, kung gusto mo ay tingnan mo para ma-confirm mo kung yun yung humabol sa'yo nung gabing yun. Dahil yung nahuli is may taga sa mukha." So si Tita, trauma na eh. Na-trauma na siya nung gabing yun eh. Hindi niya na magawang pumunta doon sa kulungan. Pero ang masakla, kinabukasan, wala na yung aswang sa kulungan. Nakatakas sa yung aswang. Dahil sabi ko nga sa iyo, di ba, ang mga aswang kaya rin niyang mag-shape-shift. Hindi natin alam kung nag-shape-shift ba siya as manok, ibon, or what, pero she escaped. At yung mga ganong aswang daw pala, taga malayong lugar yon and they are hunting on different city. Ngayon, wala na yung aswang. At ang naiwan, si Tita na may trauma. But here's the final look, everybody! Kamusta? Natakot na kayo ngayon ng konti? O nakakatawa pa rin siya? Pero na-enjoy ko ikwento yung mga kwento na yun. Dahil nakwento rin siya sa akin ng lola ko, na-enjoy rin ako makinig. But that is it for today's video! Marami pa ako mga kwento mababalaghan na naka-aimbag para sa inyo. But for now, thank you so much for watching and see you again next time! Bye!